Mula sa Pia-Pizza Tansa, ito ang STEMfinity News Nagbabalita. Magandang araw, tanghali at gabi at narito ang mga pangunahing balita para sa inyo. Sa pagsisimula ng Unity Games, ipinamalas ng mga estudyante mula sa iba't ibang kupunan ng Pia-Pizza Colleges ang kanilang galing at dedikasyon. Samantala, ipinagdiriwang ng bayan ng Tansa ang kanilang ika-110 anibersaryo sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad para sa kanilang mga mamimiyembro. Nito lamang araw ng mga puso, nagpatupad ang Pia-Pizza Colleges ng color dress code para sa kanilang mga estudyante. Abangan ang mga detalye sa mga susunod na balita. Ginanap ang finding ng Mr. and Miss Pia-Pizza 2024 sa SM City Tansa, kung saan nagkaroon ng kanya-kanyang kinatawan ang bawat society. Tapos ang Unity Games, nagdiwang ang mga estudyante sa isang masayang victory party sa isang resort sa Ternate, Cavite. Tinagawa naman ang isang educational tour sa binansagang Summer Capital of the Philippines o Baguio. Nagdaos nga ng kapistahan ang Santa Monica de Hulugan nitong May 4, tunghayan ang pangmalakasang performances ni Nasasa, Rin, Mr. Lightman, Casanova, The Project, Russ at Jonella. Sa opisyal na pag-uumpisa ng Unity Games na ginanap sa Naik Maragondon Bypass Road, ang Unity Games Parade na papuntang Maragondon Covered Court. Para sa mga detalyeng balita, Gerald Santos. Gerald? Sa araw na ito, gaganapin ang taunang Unity Games, kung saan ang bawat estudyante ay may kanya-kanyang sports na lalaruin at ang ibang estudyante naman ay naririto upang suportahan ang kanilang mga manlalaro. Marami ng estudyante ang nagsama-sama sa Maragondon upang suportahan ng kanilang team. Mahaba at maraming estudyante ang nakiisa. Ika pa nga ng isang estudyante. Siyempre masaya, katulad ng dati. Madami na naman issue. Yun. Masaya raw at nakakakaba ang Unity Games ngayong 2024. Noong araw nga na rin na iyon ay naganap rin ang basketball at volleyball. Isang manlalaro ang nagsabing nakakakabang araw ang laro nila ngayon. Samantala, nagbigay abiso naman ang Pia-Pizza Management sa maaaring maging traffic sa main highway dahil nga sa UG Parade. Nagtagisan naman ng iba't ibang galing ang mga grupo tulad ng Orange Fox, Yellow Canaries, Blue Bison, Pink Salamander, Purple Vipers, Golden Dragon, Silver Stag, Red Stallion, Maroon Cubs, and Green Python. Merlin, ano ang nangyayari dyan? Merlin? Uwis buhay at sakripisyo. Yan ang ipinamalas ng mga estudyante na sumali sa cheer dance para lamang sumuporta sa kanilang mga team. Kabilang na ang STEM o Orange Fox, kung saan ipinamalas ng buong grupo ang galing at creativity ng kanilang grupo. Samantala, sabay ng pag-uumpisa nga ng Unity Games, nagpamalas rin ang bawat representative ng bawat society sa pagrampa sa court ng Maragondon, kung saan ipinakita ang kanilang mga banner kung saan ipresenta ang kanilang mga society. Maraming salamat, Merlin. Para sa mga susunod na balita, abangan sa pagbabalik na STEMfinity News. Angelo, anak, makinig ka mabuti ah. Kunin mo yung rose, putulin mo yung petals, tapos ikalat mo sa sahig. Lagyan mo hanggang doon sa dulo. Tapos, yung lobo dapat maayos ah. Oo anak, yung manok dapat puro tay ah. Huwag kakalimutan, favorite yun ni mama. Oo yung bouquet ah. Hindi na kompleto kapag wala yan.
Ay, mahal. Happy birthday. Pasensya ka na, wala ako dyan ha. Ibinili naman kita kay Angelo. Lagi mong tandaan na mahal ko kayo. Hayaan mo sa susunod pag uwi ko dyan sa Pinas. Babawi ako sa inyo. Sama-sama na tayo kakain sa McKenneth Chicken. Mahal na mahal ko kayo. Makain na tayo. Samantala, nitong araw ng mga puso, nagpatupad ang FEA-FITS at management ng color coding para sa mga estudyante para bigyang mukha ang balita. Narito si Yev Jenny. Yev? Sa araw ng mga puso, hindi nagpahuli ang FEA-FITS sa pagdiriwang. Nagkaroon ng mga espesyal na aktibidad para sa mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Nakapanayam ko rin ng ilang mga estudyante na nagbahagi ng kanilang mga definisyon ng kanilang kulay na suot tungkol sa pag-ibig. Magandang araw, fans. Narito po tayo para tunghayan ng kasaraniwang nagaganap na pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Andito po tayo ngayon sa FEA-FITS at colleges upang maghanap po ng ating mga interview kung bakit ganun po ang nasuot nilang kulay at ang ano po ang meaning ng kulay nito. Ako po si EJ Quinones. Ang ibig sabihin po ng pula ay ano po, in love. Ay, hindi pala, taken pala, taken. Opo, taken na po ako. Tinanggap ko po kasi ang Panginoong Diyos sa buhay ko. Di ba natin malaman kung tagasan po ang partner ni Sir AJ? Taga United States. Mukhang LDR po sila ngayon. Maraming salamat po, Kuya AJ. Thank you po. Steffi, pwede ba natin malaman kung anong sinisimbolo ng kulay yung damit na suot nyo ngayon? Based sa color coding, which is green, ang meaning ng green is waiting. Waiting ho. Pwede ba natin malaman kung sino ang inihintay ni Steffi? Ay, ayun po ang hindi natin pwedeng sabihin. So, private life po. Private life. So, yun po, waiting daw po si Steffi. Gano'ng katagal na naghihintay si Steffi? More than 1 year? More than 1 year. Daig pang masipag. Napakagaling po. Sabi nila, ang Valentine's Day ay hindi lamang tungkol sa romantic love, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa mga taong mahalaga sa ating buhay. Ako po si Jenny Miguel Pakuan, nagbabalita. Salamat sa pagbabahagi, Yev Jenny. Ngayon, tunghayan natin ang pagbabalita tungkol sa Tansa Day. Itong Tansa Day nga, nagkaroon ng maraming kasiyahan at aktibidad dito sa ating bayan. Isa sa mga highlight ay ang konsyerto sa SM City Tansa kung saan dumalo ang maraming kabataan at nag-enjoy sa mga performances. Ngayong Letter Festival nga ay maraming pumaradang iba't ibang sektor ng organisasyon ng gobyerno na naandyan ang mga guro, pulis, empleyado ng gobyerno at marami pang iba. Nakapanayam ko rin si Chim, isang estudyante ng FEA-FITS at nakasali sa isang banda na nag-perform sa Letter Festival. Masaya, tas excited, yun lang. Panguna pa lang. Pagod, nakakapagod, tapos init, yun, tas walang tulog. Sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap, patuloy tayo nagkakaisa at nagdiriwang bilang isang komunidad. Ito ang tunay na diwa ng Araw ng Tansa. At muli, ako inyong lingkod na si Jenny Pakuan. At ito, ang balita para sa Besperas ng 110 taong anibersaryo ng Araw ng Tansa. Maraming salamat, Kev Jenny, sa iyong ulat. At ngayon, ano nga ba ang kaganapan sa loob ng isang linggo sa Unity Games? Ano nga ba ang nangyari sa badminton tournament? Upang bigyang muka ang balita, nagbabalita, RJ. Sa naganap na badminton tournament, ipinamalas ng mga manlalaro ang kanilang galing at determinasyon.
Narito ang kampiyon sa iba't ibang kategory. Sa women doubles, ang koponan ng Pink Salamander na binubuo ni na Jewel May Copon at si Emer Sabio ang nagwagi. Samantalang sa men's doubles naman, ang koponan rin ng Pink Salamander na binubuo ni Clip, Archie Escarca at Adrian Osana ang kinilalang kampiyon. Sa men's single, ang kampiyon ay si Lawrence Estrañas ng Red Stallion. At sa women's singles naman, ang nagwaging kampiyon ay si Denzel Canteras ng Maroon Cubs. Ako si RJ De La Serna, nagbabalita. Maraming salamat RJ sa iyong pagbabalita. Samantala, dumako naman tayo sa table tennis tournament kasama si Adrian Orbacedo. Sa Robinson General Tria, simula pa lamang ng umaga ay mainit na ang laban. Sa table tennis tournament, ang bawat manlalaro ay nagpamalas ng kanilang husay at determinasyon sa paghahabol ng tagumpay. Matapos ang mahabang laban, narito ang mga kampiyon sa iba't ibang kategorya. Sa kategoryang single men, ang nagwagi ay si John Ellison ng Golden Dragon. Sa single women naman, kinaranahan ang Maroon Cubs bilang kampiyon. Sa double men, ang pares Padua at Kenji Hoashi ng Golden Dragon ang nagtagumpay. At sa double women, ang kampiyon ng Orange Fox naman ang nag-uwi ng corona, kung saan kasama si Kim Iborra at Glidel Gemeno. Nakapanayam namin ng isang kampiyon ng galing sa Orange Fox. Ika niya, lahat naman raw ng manlalaro ay gusto manalo. Matagal na rin po kasi talaga akong player, so hindi na po ako masyado naganda para sa laro. Yes, especially lahat sila is gusto manalo. Gusto ako itong manalo, so mapapansin ko as lahat sila competitive kasi lahat kami gusto nga namin manalo, especially graduating ako, gusto ko manalo. Ako din, competitive at other na gusto manalo. Maraming salamat Adrian sa iyong pagbabalita. Samantala, sabay ng table tennis, naganap rin ang chess tournament kung saan naganap ito sa library ng Peya Pizza. Para bigyang muka ang balita, nagbabalita Adrian Orbacedo. Adrian? Magandang umaga, Peyas. Ngayong araw ay champion game ng chess. Dito sa Peya Pizza. Anong matitirang clip? Nanalo na ang nakaraang laban. May isa pa rin magbawa. Sa chess tournament, nagtagumpay ang mga sumusunod na kupunan. Narito ang mga kampiyon sa men's orange. Christopher Jan Dorian Season, champion sa board 2. Giancarlo Domingo Ternal, champion sa board 1. Jasper Charles Dayan Agustin, champion sa board 3. Champion ng women orange. Jane Carla Mahinay Duason, first place sa board 2. Lower Villaseñor, first place sa board 1. Merlin Carl Silvalanya, first place sa board 3. Para naman sa board 3 women's, champion yellow. Shirley Baruga, para naman sa board 1 women's, champion golden, at sa board 2 women's, champion blue. Maraming salamat Adrian sa iyong ulat. At para naman sa huling indoor games na naganap, narito ang mga nagwagi sa larong darts upang bigyang muka ang balita. Maiko Sapitula, nagbabalita. Maiko? Itong UG Days nga ay sabay ring naganap ang tournament para sa darts. Ang mga estudyante na matyagang nagpursige upang ipinalo ang kanilang team. Ngunit sino-sino nga bang nagwagi para sa kategoryang 301, 501, cricket around the world? Para sa overall champions, sa girls ang nagwagi ay ang Silver Stud, samantala sa boys naman, ang kampiyon ay ang Red Stallion. Matinding laban ang ipinakita ng bawat koponan, ngunit sa huli ang Red Stallion at Silver Stud ang nakauwi ng corona para sa overall champion sa darts competition. Maraming salamat, Maiko. Samantala, dumako naman tayo sa Cheer-Dance competition. Sino nga ba ang mag-uuwi ng corona? Narito ang ulat ni RJ Mendoza. Bago matapos ang unang araw ng Unity Games, agad ring inununsyo ang mga nagwagi. Matinding labanan ang naganap sa bawat team. May paghagis, may mga pasabog na props at iba pa. Ngunit ang Orange Fox ay nag-uwi ng Champion Award dahil sa kanilang husay at galing sa pagsasayaw. Samantala, ang Purple Vipers ang nakamit ang first runner-up at ang Pink Salamander naman ang pangalawang pwesto. Samantala, sa larangan ng basketball,
Naglaro ang Women's and Men's Division ng 3v3. Nariyan para mag-ulat si Carlo Echano. Ay, pala siya mo ang masaksaya na gaganap at 3x3 basketball boys in the final. Nasasayan ninyo sa aking itungan. Ang iba't ibang estudyante ng PF Pinsat Colleges nagtipon-tipon masuporta ang ikakilang team. Bago pa man simula ng Unity Games ay nauna na naganap ang basketball 3x3 sa PF Pinsat na court at nag-championship sa SM City Rosario. Lahat ng society ay may sari-sariling manlalaro. Matinding laban rin na naganap sa loob ng SM Rosario at ang bawat suporta ng mga estudyante ay sobrang lakas. Ngunit ang nakauwi ng corona para sa 3x3 boy ay ang Silver Stag. Samantala sa 3x3 girls naman ay ang Maroon Cubs. Ako po si Carlo Echano, nagbabalita. Kung may 3v3, syempre may pang-full court rin. Para sa basketball champions, nagbabalita, J-Sam. J-Sam? Umpisa pa lamang ng Unity Games ay naging mainit na agad ang laban ng bawat koponan. Unang laro ng basketball ay naganap sa Maragondon Covered Court na nagtapos naman sa Naay Covered Court na kung saan nakamit ng Silver Stag ang pagkapanalo o champion. Samantalang nag-first place naman ang Golden Dragon at second place naman ang Red Stallion. Ikalibang araw ng Unity Games, isa ang basketball at volleyball sa mahalagang bahagi nito. Kung kaya't patuloy ang pagsuporta ng mga estudyante sa kanilang mga team. Dito sa top. Sa volleyball naman ay naging mainit rin ang laban sa lahat ng koponan. Ngunit ang nanatiling kampiyon sa volleyball girls ay Golden Dragon. Nag-first place naman ng Silver Stags at pangalawa naman sa pwesto ang Pink Salamander. Pagdating naman sa volleyball boys, ang nanatiling kampiyon ay Golden Dragon pa rin. Sumunod sa kanila o first place ay ang Pink Salamander at ang second naman ang Blue Bison. Maraming salamat, J-Sam. Para sa iba pang mga balita, abangan mamaya sa pagbabalik ng Ang Mr. and Miss Pepis at pageantry nga ay nahati sa 2 araw, kung saan ginanap ang talent portion sa unang araw na pinakita ang gilas naman ng mga kandidato sa pagpapakita ng kani-kanilang talento sa pag-awit, pagtugtog at pagtanghal. Sa ikalawang araw nga ay natunghayan natin ang mismong Mr. and Miss Pea Pizza 2024 pageant na nahati din sa ilang sektor. At ito ay ang school uniform wear, national costume, summer wear with interview and picture interpretation, formal wear and top 3 finalist Q&A. Sa pagitan nga ng bawat sektor na nabanggit ay kanya-kanya ring nire-representa ng kanya-kanyang team ang kanilang modern dance.
upang bigyang muka ang balita. Lil Babaran. Lil. Sa SM City Tansa nga rin ginanap ang pagtutunghali ng Orange Fox, Golden Dragon, Silver Stag, Purple Vipers, Yellow Canaries, Blue Bison, Red Stallion at Maroon Cubs, kung saan ang bawat kupunan ay nagpakita ng galing sa pagsasayaw. Ngunit sa huli ay nakuha pa rin ng Silver Stag ang kampiyon, second place naman para sa Red Stallion at third place naman ang Purple Vipers. Ito ang balita para sa Modern Dance. Ako po si Lil Babaran, nagbabalita. Maraming salamat, Lil. Nagtapos naman ang ikalawang araw ng awarding para sa mga overall champion ng nakaraang Unity Games. Para sa detalye ng balita, narito si Dave Cameron. Pagtitiyaga at pagtutulungan ang ginawa ng bawat estudyante ng bawat koponan sa buong Unity Games. Ngunit sa huli ay ang Silver Stag ang nakasungkit ng overall champion. Nakapanayam naman namin ang coach ng Silver Stag na si Ma'am Jelly De Velos para ihayag ang kanyang nararamdaman sa nasabing pagkapanalo. Ang secret kasi namin, we're not just a team eh. We tend to treat each other more than a friend, more than, alam nyo, hindi naman natin masasabing family talaga because it's gonna be ideal, it's gonna be impossible. But all of us tend to share, special bond. Lahat ng candidates ng Mr. and Miss Fair Pizza 2024 ay nagpakita ng husay at talino sa pagrampa. Sino nga bang mag-uuwi ng corona? Para bigyang buhay ang balita, narito si Kenneth Habayan. Kenneth? SM City Tansa nga ginanap ang search for Mr. and Miss Pizza. Lahat ng candidates ay may sarili-sariling style ng pagsagot, pagrampa at pagpapakita ng talento. Sa huli ay nakuha pa rin ng Silver Stag ang pagkapanalo. Ang kinabanahang Mr. Pizza ngayon 2024 ay si Mr. Jeremy Bonello at nasungkit naman ng panig ng Golden Dragon ang Miss Pizza 2024 na si Miss Dimple May Bonnier. Nakapanayam din namin ang itinanghal ng Mr. Pizza 2024 na si Jeremy Bonello ng Silver Stags. Siyempre kayo yung makakulong sa akin, ikaw mga kaibigan. Lalo si Jeff. Sa kabilang banda, nakapanayam din namin ang itinanghal na Miss Pizza 2024 na si Miss Dimple May Bunyi ng Golden Dragon. Iyon lamang ang mga naganap ngayong Unity Games 2022. Isang masaya at masiglang pakikipagsalamuha at matinding sportsmanship ang ipinamalas ng mga estudyante ng Pia Pizza. Ito naman binigyang sagot ng head of school na si Sir Gerald Jones ng kanyang i-announce na wala ng pasok kinabukasan upang makapagpahinga ang estudyante at bawat player ng team. Pagkatapos nga ng Unity Games ay naganap ang victory party ng mga estudyante sa Ternate, Cavite. Para bigyang muka ang balita, nakatutok si Lawrence Ariban. Lawrence? Nito ngang May 21 to 22, 2024 ay ginanap ang tao ng victory party ng lahat ng team sa Ternate, Cavite na isinasagawa tuwing pagkatapos ng Unity Games. Ito ay isa sa pinaka-inaabangan ng pagdiriwang ng mga estudyante ng Pia Pizza upang suklian nila ang kanilang pagod at matinding preparasyon na kanilang nararanasan bago ang Unity Games. Ito ay isinasagawa ng may patnubay at gabay ng guro at magulang ng bawat estudyante. Samantala, para sa mga age student ay may gaganaping baking festival sa May 20 para sa ukol na balita, narito si Lil Babaran. Lil? Sa darating na May 20, 2024, magkakaroon ng HE Culminating kung saan ang lahat ng HE student ng Pia Pizza Tansa ay ititinda ang kanilang ginawang mga pastries. Nakapanayam rin namin ang isang HE student. Expect ko na syempre pagkakaguluhan, maraming titingin dahil mga curious kung anong tinda. May bibili pero hindi natin masasabi kung marami o tama lang. Mag-aalok ako syempre sa mga student na makakita ng tinda and they don't need to worry kasi malinis at maayos naman namin gagawin ang ibebenta namin. Hindi lang taga-Pia ang bebentahan namin. Mag-invite kami ng 3 or 4 people na bibisita at bibili ng ititinda namin. Maraming salamat, Lil. Dito ngang Mayo 4 naganap ang kapistahan ni Santa Monica de Hulugan, kung saan nagkaroon ng jam session na dinaluhan ng maraming kabataan at tinangkilik ng mga mamamayan ng Hulugan. Narito si Lil Babaran at John Paul Saria para iulat ang balita. Maraming mga performers ang dumalo at nagtanghal sa hulugan ng May 4 ng gabi. Maraming mga kabataan ang dumalo at nakiisa sa ginanap na concert. Maraming salamat Paul at Lil sa pagbabalita.
Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ako si Jeron Santos. Jess Manla, Jerome Ricalde, at ito ang Step Baby News. News.